Good day, everyone. In this video, we are going to continue misconceptions in marriage. This is going to be our YouTube series. So, for this week, so ano ba ang mga bagay na kailangan pa natin intindihin pagdating sa pagpapakasal or pag-iisang dibdib? So, yan, pag-usapan natin. So, last time, binigyan ko na kayo ng hapyaw ng fixed marriage. So, fixed marriage is one of the ways Satan can breed new people that can be used for its doing. So, ito yung isa sa pamamaraan ni Satan para makapagpalaganap ng kanyang galit sa tao. Ano ba? Paano ba magalit si Satan sa tao? Sa pamamagitan ng mga bagong pamamaraan upang magkasala. Because Satan knows sin is not likable by the Lord. Hindi gusto ng Diyos ang kasalanan. So, kaya naman ng Diablo sa galit niya, gumagawa siya ng mga pamamaraan upang mapunta sa impyerno ang kanya mga tao. So, bakit nga ba nagkaganito? Sige, pag-usapan natin ng mabilis. Kasi ang Diyos namatay at nabuhay na muli para maligtas ang mga tao. Take note, linawin ko. Upang maligtas ang mga tao, sila hindi. Di sila kasama dun sa kaligtasan ng Diyos. So, kaya naman, galit na galit si Satan nung nabuhay na muli ang Panginoong Yesus. Kasi, nagkaroon na ng pamamaraan ng tao upang mapalapit sa Kanya. So, pero, well, masaya pa rin si Satan technically kasi sabi ni Lord, halos wala pa rin naman ang lumalapit sa Diyos. Kahit yung mga Kristiyano, hindi pa rin pumalapit sa Diyos. So, bakit ko di-discuss to? May kinalaman kasi ito sa kung paano ba natin gawin ang ating talakayan ngayon. Ang pagpapakasal ay sagrado or talagang it is a sacred thing from God. But Satan can also be using that one for his doings. Ano ba yun? Ano ba yung mga pamamaraan na yun? Pag-usapan natin. Magdasal muna tayo. Father God, nagpapasalamat ako sa panibagong araw na yung ipinagkaloob. Be our speaker. Be our guide sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, throughout the day. Salamat po, Panginoon, sa lahat at iningatan niyo po kami. Binigay niyo po kami ng panibagong linggo upang kami ay makapagdiwang, upang kami ay magkaroon ng pagpupunyagi sa inyong mga ginawa. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus ating Diyos. Amen. Okay. Fixed marriage. So, ano ba ang fixed marriage? So, ito yung kasal na pinagkasundo ng dalawang magulang na magiging sila kahit yung sila mismo, yung couple, di naman nila mahal talaga isa't isa. Ito ang tanong kasi, hindi ko ito na, ngayon ko lang ito naisip eh. Ngayon lang din pinaisip sa akin. Kailangan ba in love yung tao as an indication na talagang sila ba? Kailangan ba in love sila sa isa't isa? The Lord's answer is this one. Sinabi niya, magkaiba ang love sa in love. Love is a godly thing while in love is towards a human thing. In love is prioritizing a human while true love is emphasizing God. Ayan, nalinawin ko. True love emphasizes God while being in love is emphasizing a human. That is why you cannot say, I'm in love with the Lord. Sabi ni Lord, until when? Because in love is limited to a time span of the human being, while love does not have any timetable on when should it end. The Lord's love does not end until the time He comes back. So therefore, kailangan ba in love? No. The one that holds the marriage is not the human, but the Lord Jesus Himself.
That is why when people try to hold their relationship without any intervention from the Lord, that will result to catastrophe. And that's why fixed marriage most of the time does not have the love of the Lord. So if there is no godly intervention in the marriage, who controls the marriage in the first place? Think of it. Kasi sabi ni Lord that the man holds the relationship. No. It's the Lord. Ba't ko ito na pag-usapan? Because this is what fixed marriage is. Fixed marriage does not have any godly intervention. That is why Satan can freely go into the relationship. What Satan can do? If Satan finds no use, Satan will just destroy the relationship. Satan will just destroy the marriage. By what? By fornication, by drunkenness, by vices, by personal differences. Pwedeng gamitin ni Satan yung individual differences para mag-away-away sila. If Satan can find a use for it, tingnan nyo, pwede niyang ipasok yung witchcraft sa family na yan. Pwede sila mag-anak ng mga witches na pwedeng mag-lay ng curse sa barangay, sa places nila. Pwede silang mag-influence ng mga kung anumang kabalbalan. Satan can use people to influence their vices so people can deviate from God. See? That is what Satan can do for a family. So, Satan can breed more. Because, here is the thing. Satan's another use is to destroy that relationship that God is eyeing to. May ilang pamilya kasi pwedeng gamitin ng Diyos upang mapalaganap ang kanyang salita. And Satan wants to destroy that. Satan can integrate a lot of things. A lot of thoughts actually. Satan can attack your thoughts. Satan can distort your mind. Satan can distort your soul. Napansin nyo ba, every Sunday, you're blessed, you're feeling blessed, you're being anointed by the Lord, kuno. Bakit kuno? Pag uwi mo na ba, wala na eh. So, feeling mo lang. True anointing of God is given by the Lord through the people. May simbahan kasi nagsabi na ang simbahan ang main source daw ng authority. Pagka hindi daw inanoint ng church, wala daw yon. Sabi ng Lord, sinong simbahan nagsabi niyan? Authority comes from God, not from a church. Who the church is? Ano ba silbi ng simbahan? It is a place for unbelievers, the non-believers to believe. The church is never been a place for Christians, to be honest. Sabi ni Lord, why Christians are feasting into the church? So, bawal magsimba Kristiyano? Hindi, pero ang sinasabi ng Lord, they forget the real reason behind the church. Christians should be out there. Christians should be out of the church to bring non-believers to the church. That is the reason for that. Tapos yung Christians, sinasabi nila, lumalago ako sa simbahan. Wrong! Bakit ito di-discuss to? Kasi the couples, I have been hearing couples, nabe-bless kami sa church. Sabi ni Lord, mali eh. Ang blessing, binibigay ng Diyos sa bahay pa lang. Ang blessing, ang protection ng Diyos, binibigay pa lang yan sa bahay ng couple. Hindi kinukuha sa simbahan. Any pastors who teach that there is blessing in the church should be condemned to hell. Because they're teaching the wrong thing. Kasi, ang sabi nila, bawal pala ako magbigay ng blessing sa bahay. Kung nasa simbahan pala. Kung ang anointing kailangan sa pastor manggaling. Paano kung yung pastor mali-mali naman tinuturo? May basbas ba rin ba ng Diyos yan? See? Oh.
a church could play a big role to the couples. Kasi, di ba, sa simbahan may couples ministry, may mga pagpapalakas ng relasyon sa mag-asawa. Yan ang inaano na simbahan. Pero sabi ng Lord, ang pagpapalakas sa relasyon ay nasa kung paano ba harapin ng mga Kristiyano ang problema ng buhay. That is where true victory is. Ito nga tayo, nabiktima tayo ng misconceptions sa simbahan. Ano magagawa natin? Tapos sasabihin ng ibang pastor, yan, di kayo nagsisimba, kaya di kayo pinagpapalan ng Lord. Sabi na Lord, ay aba, kayo ba, sa inyo ba manggagaling? Gising naman po mga pastor. Sa inyo ba nanggagaling yung anointing ng Diyos? Kayo na pala ang Diyos ngayon mga pastor. Kaya pala ayaw nyo sa prophet, ayaw nyo sa mga apostol kasi mas mataas sila sa inyo. Yun ang sabi ng Lord. Although yes, apostle, medyo maano si Lord dyan. Talagang pihikan si Lord sa apostle kasi apostle is going to make or break Christianity kasi that is what the Lord sees as an apostle. Pero sabi ni Lord, yan kasi mga mag-asawa, mga pamilya hindi nagsisimba, di daw pinagpapala. Tapos tapos makita mo yung pastor, bakit ikaw ba nagpapala ka rin ba? Ang buhay mo rin naman parang sablay-sablay ka rin naman magturo, sablay-sablay ka rin naman sa pamamaraan mo sa buhay. Tapos sasabihin mo na sa inyo manggagaling yung anointing daw. Kaya daming pastor pumupunta sa impyerno eh. Tapos ito pa, sabi ni Lord sa akin, magbe-bless kayo, tapos pamilya mo rin naman, ang gulo din. Pamilya mo, di mo rin naman naaasikaso ng maayos. Ano yun? Kalokohan. Maglolokohan pa ba tayo? Na nga. So, ano ba yung fixed marriage? Sige. Bakit nga ba tayo napunta sa pastor? Couples, Eto nga, pupunta tayo dyan. Eto na nga, kung yung pastor, magulo na nga yung buhay, yung mga leaders, magulo yung buhay, paano ba nila malalaman kung yung magsasabing magpapakasal sila, talagang sila ba talaga ang itinadhana ng Diyos? Ano ba yung kinalaman pag tinadhana ng Diyos over pinahintulutan lang ng Diyos? Kasi, marriage lies to the man. Si Lord magre-rely sa man. Ito. The Lord will be alert to the real man of God when, where, how, who to marry. When to marry, the Lord will tell. The Lord has a timeline. Kaya nga, ang lalaki is responsible, more responsible for it. Lumalabas kasi ngayon, parang babae yung parang mas responsible sa marriage. That is wrong. Man should be more responsible to the marriage. Kasi man was made first before the woman. Kaya yung mga lalaki, magpakalalaki. What's the role of the man? Hindi naman kung gaano karaming babae. That is what Satan tries to believe in you. But a real man of God consists of this. The real man of God knows when to marry. Knows what are the things that he must improve before he becomes a husband. Where is the best place to settle down? Where is the best business to do? Where is the best place for their children's education? Where should they date? And the like. Alam niyo ba, pati yung pagde-date, ang totoo. You know, this is the funny thing. Dating is actually from the Lord. Okay, for those who will argue, wala naman yung date sa Bible. Okay, sige. Sino nag-create ng sex in the first place?
Don't you tell me si Satan ang nagpauso niyan. No, God created it because humans are meant to be sexual beings. So dating is one of the ways to enhance the relationship. That is why the Lord made it. The thing is, the Lord will also tell the man where should we date. Alam niyo ba pati yung pagde-date, inaano rin ng Lord yan. Ano ba, saan ba dapat? Kailan ba dapat? Ano ba dapat? What to do to date? Ano ba yung mga dapat gawin para makikipag-date ka sa asawa mo? You know that it is from God as well. Pati nga yung pagse-sex, dapat hinihingi rin ng ano sa Lord yun eh. Alam niyo ba pagka yung sinasabi nilang kulang daw sa performance, alam niyo ba it's from Satan. Alam niyo ba pinagpe-pray din yun na Lord, bigyan mo ko ng kalakasan Lord upang ma-enjoy namin. Alam niyo ba sabi ni Lord sa akin, pinagpe-pray din yun. Yung sinasabing kinukulang daw, yung ganon, it's from Satan. Yung tipong yung isang side hindi nag-e-enjoy, it's from Satan because God created sex. Bakit ba tayo nandito? Kasi most of the people in fixed marriage does not enjoy their honeymoon lives. Parang layo mo na yata yung marriage, bigla ka napunta sa honeymoon. Ito sabi ni Lord sa tingin mo ba, ano pa ba ang silbi ng marriage kung walang sex? If there is no sexual interaction, if there is no reproduction, and why marriage exists in the first place? Why? Okay, hindi ko na sasagutin. I just leave you there. Aside from reproduction, having a family, and any forms of sexual interaction, why are you married in the first place? You have to answer that. It's up to you. Aside from that one, why? Anything else from that is satanic in nature. Gusto mong maging tanyag dahil yung asawa mo kilala sa lipunan. Gusto mong inasawa mo kasi maraming pera yon. E di yung sa babae, gold digger ka. E di anong gagawin mo sa pera? Kung hindi pala talaga for family purposes ang reason ng marriage. And the worst thing is, bakit? So, yung anak mo para magamit sa kung ano mang industry. Siyempre, pagagandahin ni Satan yan. Papausuhin niya yung makeup, papausuhin niya yung mga liposuction, yung pagre-retoke. Para gumanda talaga ng todo yan. See? So, wag niyo naman sabihin walang kinalaman yung family sex sa pag-aasawa. That's the sole purpose of it. Eh di sana pala ginawa na ng Lord, asexual being yung human, yung dumadami na lang ng kusa. I hope the Lord created humans that way. See? I hope you understand this video. So, for next time, so isa-isa natin. So, this is a certain people in the past generation having a covenant or deal to the devil as a price of the pleasures they had before. So, I'll discuss it. I'll discuss this one next time. I'll see you next time. God bless.